kung mahabang episode na lang. Hindi, mag-TikTok review na lang kaya tayo. Sige, Ay, Diesel, TikTok review tayo, ha? Sige. Tingnan mo na lang mga timelines na ito. Sana mag-ano sa atin yung gods of TikTok. Maging sila, mabait sa atin. Mag-TikTok review tayo. Teka, i-ready natin. Pagdating ni Lizelle, gawin natin yung intro ng TikTok review. Oo. Hindi ko alam kung manalasing tayo ngayong gabi, pero pangalawang na namin ito. Pangalawang bote na namin ng vino. So, ay nga pala, Jay, gusto ko lang batiin yung nagpa-park kay Lizelle dun sa, parking space sa labas ng Malabon. Okay, Sig Cruz, salamat sa pagpapapark. Hindi mo pinark ang iyong EcoSport dahil pinagbigyan mo ang ating bida ngayong gabi na si Lizelle na mag-park ng kanyang Mercedes-Benz dyan sa iyong parking space sa labas dahil sa Malabon. Wala naman talagang garahe dito. Kalsada lang. Okay na. Mag-TikTok review tayo, ha? Sige. Teka. Ayusin muna natin ng screens. Galing talaga ni Je. Kaya maaasahan talaga to si Je. Yan. The best. Pero meron kaming awitin para sa TikTok review. Okay, go, Je. In 1, 2, 3. TikTok review. 3 pa. Hindi ka, may bilang eh. Sorry. Go. Ikaw muna. In 1, 2, 2, 3, go. TikTok review. My life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. TikTok review. Keith Martin is dead. Ang ganda. Diba? Dapat intro yan, intro. He had an heart attack. TikTok review. Keith Martin is black. Yes. Yeah. Eto, tingnan natin kung ano mangyayari sa ating Algorithm gods. tingnan natin. TikTok. Bless us. Ano to, parang reaction video? Tingnan yeah, natin yeah. kung anong trip lang. Yeah. Sino to? Live and down. Si Cara David. Cara Anong David? sinasabi ni Cara David? Sino to? Wow. Masyadong skinny yung kanyang quads. Medyo eggies na sa akin yan. Yan. Waste at all times. Ulitin natin. Always have a pleasant. Ayan si Cara Cara David. Cara David. Itogon Benguet, ang kasama ko dito ay world champion. Pogi, di ba? Wow! Pero kasi si Cara David, propose mo nga, ganyan lagi si Cara David magsalita ang poking inang Cara David to. Ay, teka. Good morning from Itogon Benguet. Ang kasama ko dito ay world champion. Pogi, di ba? Nawala yung pagka-professionalism. Ang ating world champion sa Muay Thai. Muay Thai. Wow. Oh. Ay, masyado. Naka-filter Pero ayan, tatakbo kami ngayon paakyat dyan kasi yan ang training nila. Wow, Pero healthy okay. lifestyle ni si Cara David. At saka nagbabike yan. Hardcore na biker Baka yan. madapa ka dyan. Habang ako pa yung... Bakit parang naka-scrub suit si Cara David? Kaya nga eh. Cara David, wag ka mag-scrub suit. Saka bakit mo hawak yung... Maraming, nauso yun, yung tumatakbong hawak yung phone eh. Ang hirap kaya niya, nakaka-distract. Kita mo, napagod tuloy siya. Hayop kang Cara na. Kita mo na. Nakrushan mo ba si Cara David nung siya'y bata pa? Ay, Chris ba ako na? hindi. Karen Davila tayo, Karen Karen Davila. Davila. Karen Davila lang tayo. Ako ay Bernadette Sembrano. Yeah, ganda. Ngayon, nakita ko na yung tawa niya. Medyo turn off ako dyan kay Cara David eh. Bakit? Bakit? Muay Thai champion ha. Malamang pag wala ng camera, Google Pay ito ng Muay Thai champion eh. Wag naman. Hayaan mo siya. Di ba? Good vibes ang hatid sa maraming netizen ng social media star na si Lottie. Sino ba si Lottie B? Si Lottie B. Lottie. Ay, favorite ko yan. Na iniidolong kapuso. Sino kaya yan? Rapper ba yan? Lottie. Yun yung yung kulot. Tunghayan yan sa report ni Aubrey Carampel. Yung kulot yan, si Lottie B. Oo, nga yung type mo. Oh. Dami ng problema sa mundo. Isang Sobrang cute ni Lottie B. Mukha siya manika. Anong take mo dyan, Liz? Kay Lottie B? Hindi ko kilala sino ba si Lottie B. Anong ginagawa niya? Mga nag-comedy skits. Comedy skits. First time ko lang siya narinig. Nakakatawa siya. Hindi. Ayoko po. Ito ng problema. Freeze, Lottie! Kamay sa baba! Ang parusa mo, makakatanggal. Mukha siyang anime, At no? Ang cute niya. At saka hindi siya nauubusan ng skits. Doon ako bilib sa kanya. Creativity. Oh, Girl sa TikTok.
Hindi ko siya pinlatan. Pero ako nga, hindi ko siya kilala eh. Isipin mo, pero sikat pala siya, no? Diba? Si Rizel Ongsi nga, hindi siya kilala eh. Diba? So kahit gano'n kasikat, huwag mong i-expect na kilala ka, diba? Never heard. Minsan umakit sa ulo ng mga sikat yan eh. Doon binamit ako ng influencer sa gym namin. Putang ina, kala sikat siya eh. Babae, lalaki? Lalaki eh. Putang ina. Tapos parang sabi ko, ba't yung aura nito, ba't parang feeling niya, parang siya si Daniel Padilla. Patingin. Reveal nga, coach. Reveal. Ayoko na maglaglag ng mga influencers. Ang naman dahil influencers dito sa gym natin. Pumuputok. Pero ito, kilala mo to. Lottie B. Favorite ko yan si Lottie B. Kasi I'll check her later. meron siyang yung mga, gumagawa siya ng mga scripts. Basically, comedy yung niya. Yung thing niya. And as a writer, yung effort to write and come up with daily material like that, it's really level. hard. It's really hard. Grabe creative juice niya. Tapos yung pagsa-shot niya, syempre nakailang takes yan. Tama. I would think mga at least kung by now siguro nakaka 1 to 2 hours yan per Day. per shoot, di pa siguro kasama yung yung pagsusulat. Itong hype na to, buwisit na yan. Hala, mabait to, coach. Oo nga, pero nanggugulo yan sa gym minsan. Anong ginagawa? Pwede ba tayong guluhin yung mga coach para sa aking TikTok video? So parang meron siyang 4 na oras na ilalaan para bigyan ng script lahat ng mga coaches. 4 na oras? Oo. Ganyan yung ginagawa niya. Parang kunwari, itong ginawa niyang ito. Sabay yung video na yan. Parang sabi pero ko, mabait yan, coach, in my experience. mabait naman siya. Pero nakaka-annoy lang na for the sake of his content, kailangan niyang... Alam mo kung anong kinakagalit talaga ni Chris dyan? Hindi man lang nagpamerienda. Yun nga eh. Parang kunwari ikaw, ako TikToker ako, di ba? Coaches, magiging macho dancer tayo ngayong gabi ah. So ikaw, sasayaw ka, ito yung song ni Taylor Swift, sayawin natin to ah. Tapos parang, Kat, hindi ba maayos yung sayaw mo? Ayusin mo yung sayaw mo. Sabi niya. Oo, nagiging director siya. Tapos parang, tangina na to trabaho natin. Kasama pa sa trabaho natin tong hype na content niya. Parang hindi naman tayo bayad dito eh. So doon ako naanoy. Kasi parang wala akong palang kahit gaano kakabait. Kung gagawin mong parang tanga yung mga coaches for 4 hours dahil hindi na perfect yung sayaw, dahil meron kang kanta na pinakabasado sa amin isa-isa na kailangan namin gawin, tapos wala man lang kaming pamerienda o kahit pansit palabok man lang, puking ina ka. Mali. Tapos sasabihin mo sa akin, sasabihin sa amin, be authentic. Paano naging authentic to? Scripted nga to, putang inang simulation na to ng pagkasayaw natin eh. Ilang beses mo ako kinuha sa treadmill na kumakata ng Taylor Swift line mo na print mo sa papel mo. Hayop ka eh. Print pa niya. Print pa niya. Kasi siniseryoso talaga niya yung pagti-TikTok. Grabe. Kaya ako naaanoy sa kanya. Nakailang take ka dun sa... Nakalimang take ako, paulit-ulit, dahil wala raw sa angulo, hindi raw authentic. Parang tangina. Dude, di ko trabaho to. Pero wala ka rin nagawa. Wala akong nagawa kasi sobrang lakas niya sa admin. Kaya tinan mo yung mga coach, mukhang tanga lang, di ba? Sumusunod lang sila. Di ba? May isang coach nga, ayaw sumayaw eh. Di yung pinaka-head, di ba? Kasi parang alam niyang, tanga mo, ginagawa lang kayong tanga ng TikTokeries na to eh. Pero totoo naman, sana man lang, ang ginawa niya, nagbigay man siya ng merienda, or, alam mo, hindi sapat yung thank you minsan eh. Minsan nga, kami nga ni Jay, ako nung nag-show ako, yung mga artists na binubook ko sa show ko, pinibigyan ko ng talent fee yan eh. Kahit 300, 500. Tapos ikaw pupunta ka na sa gym, tapos guguluhin mo yung buhay na itong mga coach na to. Kasi gusto mo mag-create ng content. Kumikita ka sa content mo ha. Nakailang beses na siyang halos araw-araw. Talaga? Araw-araw siya nag-request mag-content? Every time na nasa gym siya, kailangan may content. In-approve yan ng admin? Wala magawa yung admin kasi, hey, tignan mo yung followers ko. Ilan followers niya? Hindi naman ganun kadami. Sa TikTok siya base, alam ko eh. Hindi ko na alam eh. Pero sa Facebook, marami din eh. Kasi meron siyang yung image na,
role model, parang ganun. Parang TikTok darbs. Pero kung alam ko lang, hindi ka naman talaga ganun ka role model. Bait-baitan ka lang, hayop ka kasi in real life, wala ka talagang kaibigan kasi kung makaibigan ka, sila yung gumagawa ng content para sa'yo, hindi mo na kailangan ng coach. So doon ako naiinis. Di ba? Maging Kong TV ka na lang, di ba? Team Payaman. Everyday siya nag-ask for content. And the coach, pag nakikita mo siya dumating sa gym, parang, Na-feel niya na naaanoy ako eh. Kaya parang kinakalma niya ako. Pero naaanoy talaga ako kasi parang tangin ng bullshit na itong guy na to eh. Pero syempre yung sa office, nakikita mo, ay, bait siya kasi yun yung image niya eh. Mabait. And kahit sa Facebook, yun yung image niya eh, na mabait eh. Ang Pero I tanong, can see through the bullshit. Parang ako yung bata sa Emperor's Clothes. Parang tangin na nakahubad to. ano yung nakita ang bullshit? surat niya. Anong tanong? Ang tanong ko ay, nag-gym ba talaga siya? Hindi. Nakakailang, I-chismis mo. Hindi siya nag-gym. Pag nasa gym siya, pupunta. ang first na gagawin niya, pwede ba tayo mag-record ng video? Kayo na niya sa tanong yun, sa Doon admin. sa admin. Tapos yung admin, aabalahan niya yung coach. Oy, mag-video tayo kasama ni Sir. Tapos kami lahat parang, tangin na yung ako sumayaw. Hindi, sige na, para promotion dito, marketing. Tangin na pala naging marketing to. Marketing niya to eh. Diba? Kahit sabihin mong itag yung parang makaka-generate ba ng membership ng putang inang marketing niya. Para siya lang to eh. Parang sino bang gusto mag-gym dun sa sumasayaw ng mga coaches? Diba putang ina sila mag-gym? Pag sumasayaw yung mga coach mo, huwag ka mag-gym sa gym na yon. Kasi kalokohan yung putang inang gym na yon. Pag sumasayaw yung mga coaches mo ng TikTok shit. Good point. Kung ako yun, di ba? Maghanap ako ng mga Diba? coaches to. Sino ba yung gusto ng coach na nagiging macho dancer na lang bigla, di ba? Kasi binibigyan ng pera, di At ba? saka nakakairita yun. Makikita mo, turn off sa akin yun. Yung madaming influencer na tanginang to. Oh. Tapos, So doon ako na mabidyohan pa ako dito habang nagwo-workout ako. Di ba? Halos matay ka na dun sa pagbubuhat mo. Tapos, nandun ka sa background niya. Tapos, pag sinabi na pwede na ba kami mag-record, sabihin na magre-record. Tapos magre-record na. Magre-record na, tapos para siyang director doon na i-direct niya sa mga coaches na dapat ganito, dapat ito sayawin mo, ganyan. Parang ito, yung workout day niya na hindi naman talaga workout day. Sino nag-workout dito? Wala nag-workout dyan. Parang kinuntsaba lang yung kada isang coach. Coach, kulang gagawin ko to ah. Tapos kada isang workout, parang ilang takes yun. Tapos parang sinasabi niya, as authentic as possible. Parang, sabi ko, authentic? 5 takes? Paano naging authentic to? Authentic to kung 1 take, tas candid shot, di ba? Pero dun siya masaya eh. And yung time na yan, na-record niya yan, yun lang yung workout niya. Tas wala na. Umuwi na siya. Content eh. And parang sabi ko, we have become this sa day and age natin na yung TikTok mo, buhay mo. Ikaw ba, Lizelle, ay balak mong gayahin ng Hindi nga niya ginagawa yun eh. Style niya. Then, minsan nagagawa ko ng workout content. Pero pagtapos ng workout ko. Pero abalahin mo yung buong gym I staff. know. No. Para sa TikTok content mo. No, never. Never. Diba yun yung yung fucked up dyan. Yeah, kahit sinasabi nila na yung name ko yung pinakamaingay doon. Oo. No. And siya nga parang, di ba feeling niya, parang, dapat Tapos ito pa yung pinakaayaw kong content, ginawa niyang macho dancer lahat ng mga coaches. Putang ina, sila mag-gym dyan ngayon? Sila mag-gym ngayon? 20 lang pala katapat mo. Diba? Tapos yan, labag sa kalooban ng lahat ng mga coaches yan. Pero dahil sinabi ng admin na ito, gawin niyo. Alam ko yung trend na yan. Alin ba siya dyan? Siya yun may sounds to? Ano yung sounds na ito? Sorry. Buti nga, wala ako dyan. Oo. Parang may bakla na nag-o-offer ng pera tapos lahat sila mag-cater sa bakla. Diba? Tapos tapos wala man lang palabok. Wala man lang palabok, dude. The fuck? Kahit pichi-pichi man lang, pa-ambers, no? Yung nga wala man lang. Oo nga, lagi ka nandun sa gym, tapos manggugulo ka lang, magbibigay ka ng script, tapos parang aabalahin mo kami, kailangan ilang take yung isang eksena ng... Kasi yung ganyang yung ganyang kaikling video, akala mo, maikli lang to. Tangin na 4 na oras niyang ginagawa yan. Ganyan talaga. Oo. Diba? Kasi ang worst, kung okay lang sana kung ikaw lang eh.
Tangina, ilang staff yun na inabala niya nung the whole day. 'Di ba? Na dapat sana may ginagawang iba, nagka-client. So, bakit yung gym coaches ang inaabal niya? Ba't hindi na lang siya? Kaya diba? nga ba't hindi na siya? Kasi yung trend na yan, pwede namang siya yung bigyan ng pera eh. Wala siya kasing kaibigan. Yun lang yung sagot doon. Wala siyang kaibigan, tas yung asawa niya ayaw may kaibigan siya kasi yung mga kaibigan niya nawi-weirdohan sa kanya. Tol, ano ba yung TikTok? Uy, totoo yan? Hindi, feeling ko lang, inassume ko lang. Tol, TikTok na ba yung mundo mo? Tol eh. Putang inayaw ka na namin kaibigan. Okay lang, at least may gym ako. Pero ano, no? Nga, no? Yung mga kaibigan niya. Tangina, magti-TikTok na naman tong si Randy. Randy, putang ina. Randy, ayaw ko na makipag-inom sa'yo. Bakit? Putang ina yung phone mo, nandiyan na naman. Wala to, tol, ha? Wala naman itong nangyayari. Wala naman nangyayari. Parang, you become that guy na pag may inuman kayo parang, pre, kumusta? Ha? Wifey? Why? Diba? Baka expose. Diba? Tol, bawa, in-invite mo natin na podcast yan, no? Magpa-podcast tayo. Tapos siya, sa halip na makapag-podcast tayo, magti-TikTok siya, di ba? Podcast ba to? Hi! Hi, guys! It's so much I care. Anyway, yun lang yung pet peeve ko. Sobrang pet peeve ko yun. Anyway, tuloy natin tong TikTok review. Anyway, TikTok review. Sorry, na-carried away ako. Maganda naman ang kwentuhan natin. Philippines Culture Shocks Part 2, The Clothes. So this is not me being a mean French girl judging people's outfit, but we're not built the same. Clothes? We don't feel the same temperatures, I think. Let's talk about this gentleman. I mean, I like his outfit. It's very nice. He's got the loafers, the pants, the cardigan. He had the sweater vest with the shirt on. But that's like an outfit I would expect to see in London or Paris in October. You know what I was wearing? I was wearing a linen dress and I was sweating like crazy. I see a lot of people wearing jackets outside, wearing jeans. Pas ako dyan, pas. How do you guys do it? Even Next. Nako, si Mighty Magulang. Immediately think Cory Aquino and her political party. Nako, Why yellow? Nako, politics, medyo... Why yellow? Ano yan eh? Yung yellow ribbon, alam ko na yan. Let's shy away from politics. Oy, si Niana! Niana Guerrero! Oy, may bago na siyang kapatid, ha? Ang cute ng kapatid. Yan? Bagong kapatid. parang kahapon lang kasi. Dati siya yung kapatid na ganyan, eh. Siya maliit. Ngayon ito naman yung parang siya, Forever cute ka, Niana. Pero iba yung yan yung si Niana yung sinasabi ko na iba eh. Kasi madaming magaling sumayaw. Pero pag siya yung sumasayaw, iba eh, 'di ba? Sana wala kang maging kakilalang coach na huhook up ka na ng bigla sa gym mo. Kawawa ka naman. Anyway, di pa tayo. Dito. Shopping with my NPC girlfriend. Ito magaling yan. Non-playable character girlfriend. Nakakatawa yan, di ba? Yung NPC na parang mimes sila eh. Ang ganda kuha niya yung cute. Galing yan eh. Ano pangalan niya? Wala eh. Ulit. Galing. Nakakatawa yan. Parang Sims. Parang GTA eh. Oo. Yan Itong babaeng to kasi mga dancers sila eh. Mga dancers sila eh. Kasi yung galaw. Yung gumagano. Sumatakbo-takbo ka lang. Galing. Ang galing. Ito may glitch. Napasuot siya doon. Ang galing. Pati yung mukha niya eh, no? Lipat. Nako, si Paulul! Paulul! Ito si ano eh. Oh, girl, sino nagsabi? Oy, si Mika. Si Mika. Ito ibang-iba na si Mika, no? Nagpalagay ng jog. Taka lang. Ipasok mo na. May tatanong ako sa kay Lizelle. Liz, sa panahon ngayon, day and age na puro plastic surgery, anong take mo dyan? Would you? There's nothing wrong. I don't see anything wrong with Pero it. if ever you would, yeah, no problem. Ano? Nose? Boobs? Siguro, jaw. Ganyan, same sa kanya. Jaw, same. Nagpa-jaw ba yan? I Jawline. think meron kasi super sharp po. Jawline. Hindi ganyan yung mukha ni Mika. Super knife sharp eh. Pati yung ilong niya, gawa yan. Yung ilong niya talaga. Actually, pati boobs. Nag-iba yung mukha niya. Whole face nag-iba eh. And I'm sure, pati yung yung buong katawan niya pero in RF. ang pa dyan is maganda na siya dati eh. Di ba? Maganda na siya dati eh. Pero gumanda pa rin. Para siyang
Toyota Vios na nilagyan ng Mercedes body kit. Anyway. Sorry! Sa analogy. Hindi siya kotse. Maganda si Mika. Diba? Ay, Kara! Kara David na naman. Teka, ano sinasabi? Parang alam. Malawak na pineapple plantation. Dito natin. Mahilig ka ba sa pinya? Oy! Andito ako ngayon sa malawak na pineapple plantation sa buong Ormoc City. 100 Uy, taga dyan si Fiscal. Plantation na ito. Fiscal EJ. 6,000 yung hina-harvest nila na pineapples every day. Ang At dami. hindi basta-basta Eyelash is pinya, life. kundi yung pinakamatamis na pinya, Queen Pineapple. Ang liit lang tingnan, pero Malaki ba ubod yan? daw ng tamis. Ayan. Maliit ba yan? Ang laki-laki nun. Ang laki! Ganyan Kasi laki ng mukha ni Cara David ang puta. Ang liit-liit niya. Di pero naman maliit. Ang tamis daw. Well, siguro dahil sa sa camera, na yan. Tingnan nga natin. Oh, eto. Ang cute, di ba? Tawa yan. Puta ng tawa. Tamis. Super tamis Yan tuloy, niya. parang gusto ko Hindi ng siya pinya. makati sa dila. Yung Asim, yung nangangasim loob, ako. Parang red wine. Parang ubod, pwede mong kainin. It's so Asin yung crunchy. pin niya, no? Lagyan mo ng asin. Actually, pero ang sarap ng buhay niya. Feeling ko sarap ng buhay ni Cara David, no? Pa-travel. Mag-harvest tayo ng mga pinya. At titikim tayo ng mga pinya. Feeling ko may kalungkutan sa mga mata niya. Alam mo, Pinasarap. Ano? teka, Lizelle, ito bang phrase na to merong dating sa'yo? Patikim ng pinya. Yan. Parang yung sinasabi niya, parang alam mo na eh. So, alam mo na. Alam ko na. Patikim ng pinya. Dati yun, sabihin mo, Chris, ba? Meron kasing titillating film nung araw na si Rosana Roses ang bida. At ang kanyang title nung titillating film ay Patikim ng Pinya. Okay. Pero sa'yo parang may something na bastos, no? Pero hindi mo alam na movie yun. Movie ba yun? Movie yun! Ano yung movie about? Yun nga. Well, Si About sa Rosana pinya. Roses may pinya tapos gusto niya ipatikim. I-search mo. Tinikman. Tinikman ng sambayanan. hindi yung ang alam ko doon yata is tawag doon tawag dito yung lalaki si Leandro Valdemor ata yun, no? Chris, tama ba? Si Leandro Valdemor. Di ko napanood yan Patikim ng pinya. Si Leandro Valdemor. Teka, ito images na lang tayo. Images, yan. So, eto. Ay, Yan. mapusok. Yan, ito. Hindi, ligaya ang tawag mo sa akin yan. Si Rosana Roses. Rosana Roses was the shit back Oo, then. sobrang ganda niya nung sobrang araw. As in, ganda niyan. walang sinabi yung mga Patikim. iba yan. Yung Patikim. alam, huwag mo lang pagsalitain si Rosana Roses kasi ghetto yan. Pero ano siya, alam ko, nagtatanim ng pinya yung lalaki. Okay. Tapos, di ko na alam, other than Tapos that. siya yung parang Cara David doon. Sino? Hindi, parang taga Maynila ata si Kaya nga, parang siya si Rosana. Cara David na dumayo doon sa okay. pinyahan. Tapos Napitikin ng pinya. inakit niya. Pero yung pek-pek niya pala ang gustong Ah. patigyan. Anyway, yun. Anyway, balik tayo sa fun facts, ayan. balik tayo dito. So, lipat mo na yan. Si Cara na naman? Puro food vlog si Cara David. Isang uri Kaya ng tumakas. Nilupak. Ayoko na yan. Sino? Sino Ayan Kylie yung Jenner? Si Kylie Jenner, yan. Si Kylie. Pinatanda Ba't niya. walang yung mga tanda. pangalan nung ano? No, yan yung parang old age filter. Ba't walang mga pangalan nung ano? Wala eh. A4 na yan, Jay. Ano? Pero nakaka-nostalgia yan yung teenage filter. Oo nga. Cara na naman, ayoko na sa'yo, Cara. Naku, si Eric Eruption. Eruption. Sino kasama niya? Si Mig Subiri. Ano ba? Senador Si yan, Mig ha? Subiri yan. Senador? Oo, senador yan. Yan, wala ka ng katulad ng mga coach na sumasayaw sa gym. Ano ba naman yan, Mig Subiri? Ay, nako, Bakit? this was what Pero we become. may pitik si Mig Subiri, ha? May piti. May pitik Ow! eh. Diba? Si Mig Subiri nga ba? Hindi yan si Migs. Sino yan? Yun yung aktor eh. Aktor ba yan? Si ano yan, yung sa General Luna. Siya ba yun? Hindi pero yung parang counterpart nun. Ayan tuloy. Sorry, Senator! Hindi si Mig Subiri. Sorry, yan. kala ko ikaw si Mig Di ba si Subiri. parang Parang ano? imposible. Oh, hindi si ano yun yung 'di ba si General Luna tapos yung katambal niya. Oh. May isa pa. Hindi ko alam pangalan eh. Ay, tumaba. Ay, yan yung theater actor Oh. sa... Nakita ko na yan sa personal Parang sa UP. kasabayan ni Mon Confiado yung mga yan. Oh, eh. si...
Kasi hindi gagawin... B ang ano niyan, ang apelido. Hindi gagawin ni Migs. Ni Migs Subirig. Tingnan mo. Nagulat din ako eh. Mga pang-artista shit lang Diba, yan, mga ganyan. Hindi pang politics. Si Kara na naman, ayoko na sa'yo, Kara. Ay, si Rosmar. Ayan, si Rosmar. Sige, pag natin. XOXO, Gossip Girl. Comment your wish. Ano? Comment your wish list pa rin natin. Grabe. Comment mo. Kaya mo ba yan? Kaya. Kailan ka magko-content ng ganyan? Yung Comment your magbibigay. wish list. Ay, medyo ano. Ay, ano yan? Malakas manghatak ng masa. Kaya nga eh. Oo, feeling ko dyan siya nag-up eh. Oo, actually. Kinuha niya yung mga shtick nila Willie Revillame tapos in-apply niya sa kanya, di ba? Matalino. Magaling. Kaya sabi ko, yung mga haters ni Rosmar, hindi mo naiintindihan Alam mo ba si dati, Rosmar. sa podcast ko, gumawa ako ng parang ganyan. Alam mo, ginawa akong pakulo sa podcast ko, nung solo ko pa lang. 500 pesos kung meron kayong itatag na single mom sa comment section. Walang pumatol. Walang pumatol. Baka walang naniniwala na ibibigay mo talaga. Wala man lang sumubok na parang 500 pesos. Kasi ngayon, nung hindi ko na ginagawa, maraming humingi sa akin ng pandemic ng pera. Hindi ko tuloy binibigyan kasi nung time na papamigay sana ako ng 500 for a single mom. Pero ano, itong si Rosmar, nabash na naman siya nung ginaya niya yung sayaw ni Marian Rivera, 'di ba? Anong sayaw? Pero bakit siya ibabash noon eh? Ginaya lang naman Anong niya sayaw ni Marian? Yung may trending na sayaw si Marian Rivera. Search kaya natin. Search mo. Super viral yun. 100 million views yun eh. Oh. Rosmar Marian Rivera. Ito. Ayan. Hindi yan yung orig eh. Oh, yung white? Ito yung white. Ito yung orig. Hindi, fake yan. Kaso baka maano tayo, Ma-copyright. Ma-copyright. Asan yung ginaya ni Rosmar? Dito na lang. Hanapin natin dito. Tapos binash na rin siya eventually kasi hindi yan. Hindi. Kasi parang paulit-ulit na lang. Nakita na namin Yan. Ito. Hype beast siya. Hype beast. Well, basically kaya siya nag-viral dahil sa ganda niya, ang sinasabi ng yung takes dyan is hindi mo kailangang magsuot ng sexy para magkaroon ng million views. Pero si Marian Rivera kang hayop ka eh. Shot ka din kaya kita sa mukha. Ikaw, ano masasabi mo? Si Darna eh. Ano masasabi mo? Si Marimar ka eh. Mismo, di ba? Kahit anong suotin mo eh. Tapos pinaganda mo pa yung itsura mo dyan, di ba? Tinan mo yung angulo. Wala naman akong reklamo. Professional cam. Wala naman akong reklamo sa nakaboke eh, di ba? Tama, di ba? At di mo ilang takes yan. Kung yung TikTokers na kakilala ko na 4 na takes, ito, malamang 10 takes. Pero makikita mo pa rin, Chris Bacula, di ba, na hindi na siya mukhang 20s. Di ba? Kahit anong ganda niya. Ako regardless, okay? Regardless kung matanda na siya. Dude, Demi Moore, pina-follow ko pa rin sa Instagram. Sharon Stone, pina-follow ko pa rin. Mga 60 years olds na yun. Pero, di ba, yun yung point natin dati, na parang pag kasi, yung mga, napag-usapan namin yan, yung mga, dinedena yung age nila eh, na parang pinapabata nila pag tinanong. Sasabihin nila, kahit 40 ka na, hindi, 27 lang ako. Alamak sa mga lalaki yan. Pero wala kang mabobola eh. Pag lumagpas ka na ng 35, mukha ka talagang lagpas 35. Kahit si Marian Rivera ka pa, well, she's still stunning as she is. And she diba, may look like a 17-year-old dyan sa baggy clothes niya. Pero you're already 40. Oo, nearing 40 na rin yan, malamang. Anyway. Hindi, saka ako, kahit ako sa gym eh, like may mga babaeng bobolahin ng mga staff na, ay ma'am, mukha ka pa rin bata. Pero kita ko na yung mga wrinkles sa iyong mga mata eh. Ang point naman namin doon, wala kasing masama kung tumanda ka na. And okay lang aminin yung age. Diba? Minsan nga ako 39, sinasabi ko 40 eh. Kasi, inaadan mo. Kasi ganun eh. Ganun na talaga. Makikita mo sa mukha ko na ganun ang lab. Lagyan mo ng po yung Sino yan? Kylie Jenner. Lipat. Wala bang bang content si Nico David? Ito, sino to? Wala, hindi na nagtitiktok si Nico. Ano yan? Wala, foreigner eh. Hindi okay yan. Foreigner yan? Yes, foreigner. Uy, sino yan? Yan na, si Minnie na naman. Laging bakit yung pek-pek niyan eh. Ayoko niyan. Yan, si Lottie B. How to flirt. Si Lottie B. Sige nga. Lakas mo, how to flirt. This time, yung approach natin. How to flirt. May pogi. Oo nga. Lakas mo. Okay,
this time, yung approach natin medyo maging mas straightforward tayo. Kasi last time nahiya ka eh. Straightforward. Okay. Hi. Hey, what's up? I love you. What the Alright. Hindi ganon ka straightforward. Minsan may, konting pasikot-sikot sana, oo. Kailangan na nanabunot. Okay, pasikot-sikot. What the heck? I love you. What the? Alam ko na ba't sikat to. Magpa-cute ka muna. ASMR. You're scaring me. Di ba? Pika. Kailangan makilala ka diba? muna. ASMR, no? Satisfying yung sound diba? niya. Okay. Pwede. Hi, I'm Lottie. I love you. Ayoko na dito. Diba pati yung... Bes, may po. Ano pa yung... tingnan natin yung May content pogi. niya. Gusto niyo? Oo nga. Go. Okay, Sige. Teka, Si Minnie talaga ang pinapanood mo, Je. Yun lang. Si Minnie. Si Minnie, saka yung pek-pek niya. Ang pek-pek ni Minnie. Teka, ito. Ito, tingnan natin. English ulam. Hi, are you ready to order? Bes, Ang hirap makaisip ng tanungin mo ganyan naman, everyday, ah. anong ulam nila dito? ASMR. Alam mo na English ng ulam? Kaya nga ikaw yung pinatatanong ko eh. Pang weekdays lang yung English ko. Excuse me, what is, you know rice? Yeah? What is beside it? You know, spoon? Alam mo kung Of course. Alam You dig? paano The sisikat rice. to? Ano? Right? Mas lalo. The rice. Plus, Pakita. another food. Beside the rice. Pagtapos What niya. is that food? You sound like you're asking a trivia question. Bakit? Nasaan ba siya? It's lunch. Alam mo kung paano sisikat lalo si Lottie B? Sabihin mo na. Yes. Lunch. Jack Yung of meat. instruction. Ayan, ang meat. Ay, parang si ano yan? Si... What? Parang Sino yan? 5. Sorry? Okay. Sino yung doktor? Si... Loser. Sino- Loser. Don't come yet, loser. Okay, on my mark. Okay, 3, Ano yan? 2. Oops. Hindi ganyan. Hindi Put pwede. your dick Hindi, back. hindi pwede si... ASMR Oh, na gano'n. ASMR siya eh. Ganun yung boses niya eh. Nakaka-stimulate. Kaya siya sikat. Hindi siya pwede sa TikTok na pag ganun ang ginawa niya. Oo. Mababan. Pero ang diskarte diyan katulad nung kay doktora. Sino yan? Si Crazy. Si Crazy, di ba? Alam mo, isang grift yan eh. Isang grift yan ng mga TikToker na mga doktor eh. Yung pag-uusapan yung mga tungkol sa sex. At tignan mo to. Ito malamang yung... Teka. Di ba sa halip na parang disguised as, kunyari, it's a medical topic. Okay. Pero gagamit siya ng mga details like masturbation, like sperm, like blowjob, mabubuntis ka pa pag naka-blowjob, mga ganun. So, kumbaga parang hinahack niya. They're using parang sex para and disguising it as medical advice. So pakinggan mo tong yung kumakain siya. No. Baba. Hindi. Hi, are you ready to order? Meron siyang video din na kumakain siya eh. Sa taas yata. Kumakain siya ng pure food shit. Ay, wala. Yun, coach. Ay, Yung lunch on meat. ulam. Ito. Yeah, yan. Sa dulo. Sige. Hi, are you ready to order? Tignan mo parang kung ilalabas niya yung Safe and decalada. Ano po yun? Kasi ayan, ASMR. Kasi parang naging nag-promote ang Pure Hi, Foods are dyan you sa ready to TikTok order? eh. Oh. Hindi, pero yung shtick niya kasi, yung... No, yung sound may Try mo nga, may coach, factor. mag-ASMR. Dali ko. Want me to rub your back? Sige nga. Yo, try mo. Are you a TikTok influencer? Tumingin ka sa camera. Are you a TikTok influencer who disrupts work the workforce in the gym? Fuck you. Ba't mo ginaganyan niya? Fuck you and your family. You are scum. Ikaw naman, Lizelle. Paano? Kailangan malapit. Malapit natin. Gamitin mo ito. Ano? Gamitin mo yan. Yung mga kalansing yan. Ito. Yes. Ay, ang ganda. ang ganda. Hello. Paano gano'n? Wait lang.
Kailangan super lang. Wait, Okay, lapit natin. Lakasan natin. Hello? Yan. Ganito? Hi. Ganun. Kamusta? Gusto mo ng wine? Ganun. Magbuhos ka ng wine. Hindi, siya pagbuhusin mo. Teka, ilap. Yan. Love. Sige. Lalagyan kita ng wine. Ganun. Wait lang. Ganun. More? Okay. Come here, sit. Drink mo na. Hindi ko Ano yun? Ikaw. Gerald naman, ikaw naman magsabi. Uy, ang ganda sa ears ha? Parang eargasm. Ganun siya. Anong microphone kaya yun? Gamit. Ganito, lapit. Rode. Naka-condenser microphone yan. Tapos kailangan naka-soundproof. Ako gagawin ko rin ba? Gawin mo yung pinapasabi mo kay Lizelle. Yan. Ito. Ano sa Sprite? Saan ang aking Ito. Merong, teka. Kailangan ko muna. Lakasan mo. Kailangan ko muna. Meron akong kaibigan na hindi dumating. Bala ko siyang tawagan sana kaso nakatulog yata. Hinihintay kong maihi. Hinihintay ko siyang maihi kasi may ihi yun kada gabi. Babangon yun para umihi. Ang pangalan niya ay Nico David. Ano pangalan? Nico David. Nico? Nasaan ka na? Nico David. Check ko kung gising na si Nico David. Baka umihi na. Tawagin mo nga. Merong Nico David, meron na kaming bisita dito. Ano yung mga, batiin mo nga siya ang ating kaibigan na si Nico David. Batiin mo si Nico. Anong gusto niyang marinig? Feeling ko gusto niya marinig na hindi mamaya. Gusto niyang naririnig na parang nagke-care ka sa kanya. At saka gusto mo siyang makita ng personal. Nico? Kailan ka magpapakita sa akin? Pakita mo, Nico. Kailan? Lapit pa. Wait. Kailan ka pupunta? Ang tagal na kitang hinihintay eh. Buisit ka, Lotv! Hayop ka, Lotv ka! Punong-puno ka ng kalimugan, Lotv! Alam namin nagagawa ng yung mga views mo karamihan dyan, get off fun ng mga tao. Si Nico David. At least na tayo mag-ASMR. At least meron tayong ASMR clip, di ba? So, dapat slow lang. Ayan. Slow. Hindi mabilis. Kasi ganun din yung style niya eh. Like ito, kay Bello. Malamang ganun din yung style niya. Ulam? Hindi natin. Pero yung si Lotv yung gandang hindi mo pagjajakulan eh. Ano yung gandang ganun tsaka yung Ito yung gandang mga gusto kong gagawin sabihin mo? sa'yo. Pero Mag-iingat ka sa mga sinasabi very mo. subtle Baka lang mamaya yung sexual. Very sexual yung content niya eh. Sa akin Ba? Pero hindi sa mukha, sa sound. Like, Orgasm. i-play mo pakinggan mo. lunukin mo lahat yan. Bleh. Yes, kaya kong tapatan ng milyon yung budget nila. Huy, di ba mayaman ka na? Pautang nga ako. Excuse me, I'll call you back.
Ito nga pala yung mga salitang binitawan mo sa akin dati. Yung ano lang, Tunukin nakam mo ng muna. aircon yun eh. Aircon. Aircon. Diba, nununukin niya yung edits yung nunukin niya, diba? Oo, diba? Diyan na magkakam yung mga addict sa SM. Actually, Next time. pwede yung ano yung Ito SMR naman theory mo. para lumabas sa loob mo. Hindi ko naisip yun dati. Detoxifies from within, kaya Kaya nakaka-brighten siya ng sikat. skin. Alam bakit ko natin naisip yun? Kasi naka-headphones tayo. Pag napapanood ko kasi yan, naka ano Mismo. lang eh. Pero pag naka-headphones ka parang Kasi pang kahit siya bro, alam niya yan eh, na yung boses niya may nagagawang ano. Kaya nga 'di ba nung si Liz na ano, parang tiyatanggal ng earphones ko kasi may nagagawa siya sa ears eh. Nakaka-stimulate siya ng something. Nung una ko narinig yung voice nito, may ginagawa siya eh. Hindi alam ng audience pero may ginagawa siyang nakakapag-stimulate. Tingnan mo, panoorin mo isa pang video niya. May something Ganda sexual. ng microphone niya. To live my life without you. Bes, may pogi. Iba pa. Pasok! Good morning. Ginagawa ng Good kabastusan naman. yan. Tungkol yan sa crush mo, no? Sige, babastusin mo, Chris Bakula. Oo eh. Sabi ba naman sa akin? Ang ganda ni Ana today, no? Tama ba yun? Ano naman ngayon? Pangit ba ako? Wala na bang mas gaganda sa inyo, ma'am? Sino yan? Grab. O siya, ma'am. Bukas ulit? Opo. Ah. Same order na naman, no? Opo. Ay, ma'am, may bago silang flavor. Feeling ko bet mo yun. Napulot bet na siya mo sa ng, crush mo. ng ads. Oo, di ba? Anong masasabi niyo sa mga ganyang creators na... Hustle nila yan eh. Hustle nila. Well, at least on her part, nagawa niya pa rin ng skit. Oh, pero pilit lang. Meron Parang hindi siya ganun ka-fit eh. Oo nga. Pinilit lang talaga. At saka ano eh, Pero parang mo lousy oh. yung authenticity kasi parang sometimes it suffers when nilagyan mo ng product placement eh, di ba? Pero it's good Kaya for nga, her. anything na ni-rehearsed sa TikTok, dance moves man yan, hindi na yun authentic. Teka, may tanong si Lizelle kanina eh. Yan. So, ano yung tanong mo kanina? Ano yung ganda na pinagjajakulan at saka hindi? Maganda, di ba? Ano yung ganda na nakaka-stimulate ng sexual drive? And then yung gandang... Hindi, ang ano ko dyan, ang sinasabi ko dyan, tungkol dyan, is merong dalawang klase ng babae na irresistible for men. Dalawa yon. Yung talagang mga best of the best. Pwedeng both. Pero it's either you become really adorable or you become really hot. Kasi let's say ang example ng really hot, let's say si Ivana. Si Ivana, hot 'yun eh. Kumbaga walang o kaya si Britney Spears at her prime, 'di ba? Yung mga ganyan. Tapos kumbaga parang gusto na magnetic sila sa mga lalaki o kaya Pamela Anderson, yung mga hot chicks talaga. Hindi niya kilala si Pamela. Kilala ko. Pero yung irresistible, women like, let's say, Liza Soberano. Liza Soberano, di ba? Si Liza Soberano. Sino pa ba? Si Maine Mendoza. Si Yasi Pressman ba? Yasi. Kabilang yan. Ang laki ng boobs niyan. Hot si ano eh. At saka hindi ko alam ang personality ni Yasi Pressman. Ako, ito Pero si Maine Mendoza, yon isa pa yon. Ito, don't get me wrong you can be as hot as fuck. Pero pag kinausap mo yung chick, tas wala pala siyang laman, I mean, yung core connection or yung essence niya, hindi okay. Mawawala lahat yun eh. Yung superficial shit. No. Para sa akin para sa akin. When it becomes pag naging personal yung interaction nyo, pwede mangyari yun. Pero let's say, hanggat hindi ko na-meet personally si Ivana Alawi, hot pa rin siya sa akin. Until makausap ko siya, ay putang ina, sabaw pala tong hayop na to. Sabaw. Tapos hindi mo siya kakausapin yun kasi alam mong sabaw na eh, di ba? Oh, di ba? Actually, ang daming nangyari. Madami akong girls na parang, okay to tapos pag nakausap mo, just after 30 minutes, I'm talking to an idiot. And same then with girls, di ba? Liz, parang pag may lalaki kang kausap, parang, ay shit, tangina.
Ay, pero yung yung isa pang sinasabi ko is pwedeng both yun eh. Yun talaga yung talagang wow na you can be both adorable and hot. Like let's say si Ann Curtis, 'di ba? Parang hot siya pero adorable din siya. O kaya sino yun? Si Megan Young, 'di ba? Tingin ko pwede siyang both eh. Adorable and hot. Ikaw naman, Liz, sa point of view mo, yung sinasabi ni Jen na perspective sa babae, like sa lalaki, paano nag-a-apply yan? I think it's same eh. Yung kapugian, wala. Kapag wala ang brains. Tapos, ang maganda rin, isipin, hindi ka ganun kapogi, pero malupit yung personality mo. Tuma-times 10 ka. Tama. So yun. kaya makakita ka ng babae na yung boyfriend, biglang hindi naman ganun kapogi, di ba? Pero yung girl ang ganda. Oo, pero ang ganda. Tama. Hindi rin naman... Sometimes naman, kailangan mo rin maging mayaman kahit pa paano. Parang hindi mo naman kailangan maging bum ka. Pag let's say, kumbaga basurero ka, tapos naman. Pangit ka na, basurero ka pa, tapos girlfriend mo si Ivana, parang anomalya na siguro talaga yun, no? Meron nga tayo mga the likes of Gretchen Barreto and Tony Boy, di ba? Well, di naman ganun kapangit si Tony Boy. Pero matanda na kasi. Pero still. But the money. Money talks, di ba? Vic Soto, Pauline Luna, di ba? Freddie Aguilar, shout out. Kaibigan ko pala sa Facebook. Saka yung asawa niya, di ba? Anyway, yun ang So, sa dating, dating life, gaano katanda yung pinakamatandang nakadate mo? The most is 6 years lang. 6? Yeah, 6 years. So, mga 30s to. Okay. No, below 30s. Wala pa ako 30s. naka-30s. Pero may mga nagpo-flirt sa'yo na above that Meron, age. pero konti lang. Mostly like late 20s. Oh. Mostly late 20s. Ikaw ba ay nakikipag-flirt sa mga lalaki? Nung single ka, ha? How does Lizelle flirt? How I flirt? Yan. I make sure na if ever na kunyari, like, I meet him, I'm gonna give him like a happy time. What's a happy time? That sounds happy ending. No, like not happy ending. Not like yung masaya, ganon, fun, joyous, happy. And, like fun vibe, hindi yung nahihiya. Ayoko ng ganon. Kumbaga, yung paano ba? Positive. Interactive. Yeah, interactive. Tsaka parang I wanna make him feel special. Like, hindi yung ako lang nagsasalita. Kasi kita ko sa mga, usually sa mga dates, is isa lang nagsasalita. Tapos yung isa, nakikinig lang. Are you, ikaw ba ay, yung partner mo ba, would you encourage him to be manly or do you want to parang feminine kumbaga parang pero ka na, 'di ba? Parang gusto mo ayaw mo nga nang mag-date ng broke, 'di ba? 'Di ba? Pero it's does that mean you want to empower men? Kumbaga yung traditional essence ng men of being the ones to provide. What up, Nico? What's up? What's up? Nico David. Surprise! Meron akong friend na gusto kong makausap ka. Hello? Hi, Nico.